Sa update sa patuloy na operasyon ng Israel at Amerika, inihayag ng Amerika na gumamit sila ng mga B-2 stealth bombers upang wasakin ang mga underground facilities ng Iran, habang ang dalawang destroyer naman ito ay muling naglunsad ng dose-dosenang Tomahawk cross missiles upang palubugin ang mga warship ng Iran. Kinumpirma din ng US Central Command na 3 sa kanilang mga fighter jets ang bumagsak sa panahon ng operasyon at 3 naman sa kanilang mga tauhan ang nasawi, habang ang Israel naman ay gumawa ng matinding wave strike sa Iran na naging dahilan ng matinding mga pagsabog at binalot ng makapal na usok at alikabok ang syudad ng Iran, habang inihayag naman ng Saudi Arabia na gusto nitong sumali sa gyera laban sa Iran. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa patuloy na Operation Epic Fury ng Amerika, muling naglunsad ang warship nito ng mga salbo ng Tomahawk cross missiles mula sa destroyer nito na USS Thomas Hodner. Target nito ang mga military facilities ng IRGC tulad ng headquarters, communication at radar system, habang ang mga F-35 at F-18 fighter jets naman ay patuloy rin ang pagwasak sa mga military base kabilang ang missile launcher, kaya't makikita ang syudad at kabundukan ng Iran na sumasabog at umuusok. What? Ya Allah! Matapos ang mga ataking yan ay ipinakita ng CENTCOM ang pagbalik o paglapag ng mga F-18 at F-35 fighter jets sa isang aircraft carrier nito na USS Abraham Lincoln. Kinumpirma naman ng US Central Command na 4 na B-2 stealth bombers nito kasama ang mga F-22 Raptor at KC-130 air tanker ang naglunsad ng atake sa mga bunker ng Iran sa mga base nito sa Kunarak at mga missile base nito sa Tabriz, na sinasabi ng US CENTCOM na mayroong underground na naglalaban ng mga ballistic missiles, kaya't makikita ang matinding mga pagsabog at makapal na usok. We are 4 aircraft which is a block altitude 22, block 240. It's a 41 Roger from 220 to 240 Roger. And 9-1's disconnected. Epic Fury. Sinabi ng CENTCOM na ang kanilang mga B-2 bombers ay nagtataglay ng nasa 20,000 lbs na iba't ibang mga bomba, kabilang ang mga bunker buster na bumutas sa mga underground na ito ng Iran. Kasunod ng mga ataking yan, abay tila hindi maabot ang puwersa ng Amerika kung saan muling naglunsad na mga salbo ng BGM-109 Tomahawk land attack missiles ang isa pang destroyer nito na USS Frank Petersen. Target ng mga Tomahawk na ito ang isang naval base ng Iran sa Konarak. At makalipas pa ang ilang oras ay kinumpirma na ng US Central Command na 9 na warship ng Iran ang kanilang pinalubog, habang nasa daungan umano ang mga ito. Kabilang sa mga pinalubog ay ang Iris Jamaran, Iris Bayandur, Iris Nagde, pati na ang mga Delvar class at Hindijan class. Just now was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building. Matindi ang ipinamalas na hagupit ng Amerika, mga kabayan, na halos lahat ay precise, swift at decisive action as directed. Sa lawak ng bansang Iran ay layo ng Amerika na matuklasan pa ang iba pang mga pasilidad ng Iran na konektado sa militar, lalo't ang mga missile launcher ng Iran ngayon ay palipat-lipat na ng pwesto. Dahil sa mayroong kakayahan ng mga F-15 fighter jets ng Amerika na mahanap at sirain agad ang mga posisyon at depensa ng kalaban, dahil sa active electronically scanned array radar nito ay idineploy ito ng US Central Command. At dahil bawal ang mga F-15 sa mga aircraft carrier ay lumipad ang mga ito mula sa Kuwait. Ngunit sa kasabaang palad, abay 3 sa mga F-15 fighter jets na ito ang bumagsak, at ayon sa report ay ligtas namang nakapag-eject ang 6 na piloto nito. You're fine? Really? You need something to help you? No problem, you're safe. Habang ang isa sa kanila ay muntik ng tubuhin o paluin ng mga sibilyan dahil inakala nila na Iranian ang piloto. Done! Back up.
At nang magpakilala ang piloto na siya ay Amerikano, ay agad nila itong tinulungan at isinakay sa isang SUV. Nang malaman ng Iran ang pagbagsak ng nasabing fighter jets, abay agad na inanunsyo ng spokesperson ng Iran na mayroon umano silang pinabagsak na US fighter jets. Pero hindi agad naniwala ang mga war observer dahil napakalayo na ng Kuwait sa Iran at imposible ring tamaan ito ng drone dahil mabilis ang paglipad nito at madaling makaiwas. Ang insidenteng ito ay hindi agad natin naisama sa update kahapon mga kabayan dahil matagal bago ilabas ng Central Command ang totoong dahilan. At kagabi ay sinabi na ng CENTCOM na bumagsak ang 3 sa kanilang fighter jets dahil umano sa friendly fire. Ibig sabihin ay pinabagsak ang mga ito ng air defense system ng Kuwait dahil hindi agad ito nakilala o na-identify ng kanilang radar system. Sinabi ng CENTCOM na patuloy itong iimbestigahan ng Amerika kung bakit hindi agad nakaiwas ang mga fighter jets lalo't mayroon naman umano itong mga self-defense. Habang tumugon naman ng Amerika sa mga ulat ng Iran na tinamaan umano nito ang isa sa mga aircraft carrier nito. Ayon sa CENTCOM ay totoong naglunsad ang drone ng Iran at tinarget ang kanilang aircraft carrier ngunit hindi na umano ito nakalapit dahil agad itong pinabagsak, hindi na nabanggit kung anong ginamit o paano ito pinabagsak. Samantala, sa patuloy naman na Operation Roaring Lion ng Israel, abay nagsagawa ito ng matinding wave strike bilang ganti sa pagtama ng mga missiles ng Iran sa mga residential area. What? Ayon sa mga analis, tila pinag-aralan din ng Iran kung paano ilusot ang kanilang mga missile sa Israel dahil sa maraming beses na umano itong nasalag ng Israel. Ayon sa mga analyst ay mga ballistic missiles na mayroong cluster warhead ang ginagamit ng Iran para tamaan ng Israel ngayon. Humihiwalay o kumakalat kasi ang mga cluster munitions dahilan upang malito ang mga Iron Dome. Yan umano ang nakitang paraan ng Iran upang tamaan ito ang Israel at hindi nito iniisip kung saan tatama dahil walang pakialam ang Iran kung tumama man yan sa mga sibilyan. Hindi tulad sa Israel na puro precise strike ang atake nito tulad nito. Operation Lion's Roar. Pero bago tayo magpatuloy ay shoutout muna natin si Sir Oski Bosi na nagbigay ng $5 at $2 sa ating channel. Maraming salamat po sir. Ituloy natin. Binalot ng makapal na usok at alikabok ang syudad ng Iran matapos paulanan ng Israel ng isa na naman itong espesyal na bomba na tinatawag nilang icebreaker na gawa ng Rafael. Maraming winasak ang Israel sa kanilang wave strike at karamihan dito ay mga launcher at headquarters tulad ng Combat Headquarters, Army Headquarters, Intelligence Headquarters, Air Force Headquarters at Internal Security Headquarters. Pero ang pinakamatindi ay ang pagwasak nito sa pinakamalaki na Tarala Headquarters. Pati ang malaking police headquarters ng Iran ay hindi nakaligtas sa atake ng Israeli Air Force habang pinasadahan rin ng Israel ang Lebanon kahapon matapos kasing maglunsad ng missile strike ang grupong Hezbollah kaya't bilang ganti ay winasak ng Israeli Air Force ang mga pasilidad sa Beirut na konektado umano sa Hezbollah. Nagalit naman ang gobyerno ng Lebanon sa Hezbollah dahil kinakaladkad daw umano nito ang bansa upang muling sirain ang Israel. Overnight, the IDF carried out retaliatory strikes against several Hezbollah targets in Lebanon, including command and control centers, launch sites, and senior terrorists. We were ready for this. As part of the preparations for our operation in Iran, the IDF prepared for an attack from Hezbollah, allowing us to carry out a swift response. We are operating to eliminate any threats to our civilians and will continue doing so. Hezbollah is entering a fight it cannot win.
Ayon sa mga ulat ng Iranian media, sa pangatlong araw na labanan ay walang tigil ang Israel sa pagbomba sa iba't ibang bahagi ng Iran, lalo't napapabilis na ang kanilang paglalakbay dahil ginagamit na nito ang airspace ng Syria at Iraq. Habang binisita naman kahapon ni Netanyahu ang mga kabahayan na tinamaan ng Iran ballistic missiles, kabilang dito ang bahay kung saan nasawi ang isang Pilipinong OFW. Bombarded by the terrorists in Tehran against innocent civilians, you see the difference. The tyrants of Tehran target civilians. We target the tyrants of Tehran to protect civilians. Habang iniulat naman ng isang media na sinabi ng isang hindi nagpakilalang opisyal ng Amerika na panay umano ang tawag ng Saudi Arabia sa Amerika at nagpapaalam na payagan itong atakihin ng Iran. Pero bago yan ay naunang nagbanta ang prinsipe ng Saudi na si Mohammed bin Salman na bebenggahin nito ang Iran kapag tinamaan umano nito ang kanilang oil refinery. Ngunit kahapon abay tinamaan na nga ng Iranian drone ang oil refinery nito na Aramco at sa ngayon ay wala pang pahayag kung papayagan ng Amerika ang Saudi Arabia na sumali sa labanan. Samantala, habang nagkakagulo ang mga bansa sa Middle East ay tila walang pakialam ang Syria at hindi ito naglalabas ng mga komento. Pero isa lang ang malinaw dito, paldo na naman ang mga sibilyan nito dahil mayroon na namang mga bumagsak na ballistic missiles ng Iran sa kanilang lugar at iniuwi na naman ito ng mga sibilyan. Ipatimbang agad sa junk shop yan.